Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napaka-riringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liiliit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramitin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nagsisimba via online, sa mga nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, naalala niyo pa po ba kahapon ang ating pinagnilayan? Kahapon, matapos pangaralan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa paksang, kayamanan, kayamanan na dapat iniimpok. Yun na ating pinagnilayan kahapon. Ang kayamanan na iniimpok, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Ngayon naman, inuunahan na ni Jesus ang mga alagad sa kanilang mga alalahanin.
Marahil, no, magaling talaga to si Jesus. No? Marahil, alam ni Jesus na tatanungin siya ng mga alagad kung paano sila mabubuhay kung walang kayamanan. Magaling si Jesus, bago ka pa magtanong, may sagot na. Bago ka pa mag-isip ng itatanong, alam na niya ang gagawin. No? Alam niya natatanungin. Kaya inuunahan na niya ang kanyang mga alagad. Bilang kilala niya sila. Kilala niya ang mga alagad na bago pa sumunod sa kanya, bago pa sila naging alagad, sila ay mga dating nagtatrabaho. Sila ay may sari-sariling mga kabuhayan. At alam ni Jesus na mahalaga sa mga alagad ang kayamanan. Diba ganyan? Kapag nagtatrabaho ka, ano bang hinahanap mo? Hello? Anong hinahanap nyo? Kasi wala mga trabaho kaya hindi makasagot itong mga to di ba? No? Kapag nagtatrabaho ka, anong hinahanap mo? Pera. Pera. Kasi yan ang mahalaga. Tama? Tama naman. Wala namang mali doon, di ba? Kapag naghahanap buhay ka, pera ang tingin mong buhay. Kaya nga, di ba, hanap buhay. Yun ang akala natin. Alam nating buhay. Pag may pera, may buhay. Yan. Pero alam na ni Jesus Kasi kilala niya sila. Alam niya na ang mga alagad ay dating naghahanap buhay. Mahalaga sa kanila ang pera. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ang paalala ni Jesus, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sa madaling salita, sinasabi sa kanila ni Jesus na dapat silang mamili kung ano ang malinaw sa kanilang buhay. Dapat silang mamili kung ano ang una at kung ano ang pangalawa. Hindi sinasabi ni Jesus na alisin ang kayamanan. Di ba? Sabi, iibigin ang isa at hahamakin ang ikalawa. So, may una at may pangalawa. Hindi sinasabing alisin. May una at pangalawa. Kailangan mong mamili. Kailangan maging malinaw kung alin ang una sa buhay at pangalawa sa buhay. Pagsanay ka sa kayamanan at ito ang nagpapatakbo sa iyong buhay, hindi ka mauubusan ng alalahanin. Tama? No? Diba? Ganun No? Dahil ang mga ito nauubos, nawawala at nananakaw. No? Kumita ka man ngayon, isipin mo na naman, di ba? Ang kikitain mo bukas. O kumita ka man ngayong buwan, iisipin mo na naman, kikita ba ako sa susunod na buwan? Pag talaga kayamanan ang nagpatakbo sa iyong buhay, hindi ka mauubusan ng alalahanin. Isipin. Kasi alam mo, di ba? Yung mga mayayaman nga, di ba? Kung mapapansin ninyo, talagang pati pag nanakaw, iisipin nila, kailangan ko itabi tong pera kasi nanakawin ito. Baka mawala ito. Kaysa sa isang taong walang pera, wala kang iisiping security guard. Wala kang iisiping safety box. Bakit? Wala namang nanakawin. Diba? Walang mawawala sa iyo. Kaya ganyan, kapag pera ang nagpatakbo sa iyong buhay, kahit kailan, hindi ka mawawalan ng alalahanin at isipin. Pero kapag sanay ka na ang Diyos ang nagpapatakbo sa iyong buhay, hindi ka mag-aalala
dahil alam mong ang Diyos ay hindi magkukulang. At ang Diyos hindi magpapabaya. Sa Diyos, hindi ka mauubusan at kahit kailan, hindi mananakaw sa iyo ang Diyos. Hindi kailanman mananakaw sa iyo ang Diyos. Alam niyo po, natutunan ko ito sa seminaryo. Yung sumuko sa Diyos. Nung nandun kami sa seminaryo, syempre, dati ako nagtatrabaho bago pumasok ng seminaryo. Dati ako nagtatrabaho bago naging pari. At parte sa isipin ko yung anong aking ikabubuhay. Nung nasa loob na ako ng seminaryo, tinalikuran ko yung pagtatrabaho, yung hanap buhay. At alam nyo, dumating ang pagkakataon, no? Isang Pasko, natatawa ako sa sarili ko. Pumunta ako sa isang ATM, no? Yung ATM machine, di ba? No? Nilagay ko dun yung ATM card ko. No? Nung dati, yung ATM ko nung dati nagtatrabaho pa ako, no? Ba't ko ginawa? Sinilip ko baka nagkamali yung HR namin, na baka nilagyan pa rin ako ng 13th month pay. No? Inisip ko, paano na? No? Nagtatrabaho ako. Paano? Wala na akong pambili ng libro. Wala na akong pambili ng pangangailangan. No? At totoo yun, kasi dati kaya ko. Magtrabaho lang ako, may pambili ako. Magsipag lang ako, meron akong pambili. Pero nung nasa loob na akong seminaryo, nawala ang lahat. At doon itinuro sa akin ang pagsuko. Pagsuko sa Diyos. Madali? Hindi. Kasi alam ng isip ko anong dapat gawin. Pero kahit laman ng isip, laman ng puso, isusuko mo sa Diyos. Awa ng Diyos, natapos ko ang seminaryo. Natapos kong paghuhubog na hindi ko na inisip saan kukunin ang pambayad. Magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos. At ito yung dinadala ko hanggang ngayon. Kung saan man ako dali ng Diyos, isusuko ko. Aalisin ko ang alalahanin at isipin. At hindi yan natapos. Yung pagsubok sa ganyan, yung alalahanin, diba, nakwento ko, nang malipat ako dito, anong inisip ko? Pambayad, bills, no? Awa ng Diyos, 7 months na ako, at buhay pa naman, may kuryente pa naman kahit papaano, no? Napapatuloy pa naman ang mga programa kahit papaano. Lahat ito, bakit? Dahil magaling ang Diyos. Kaya tigilan mong mag-alala. Tigilan mong mag-isip. Magaling ang Diyos. Kung walang pambayad ng kuryente at mapuputulan, di maputulan. Sabi nga, hindi ka naman mamamatay. Pero nung ginagawa natin, nagja-jumper. Yan, no? Yan na naman si Father, pinariringgan na naman kami. No, hindi ganun. Kaya hindi mo maramdaman ang grasya ng Diyos kasi ikaw ang gumagawa ng paraan. At ang ginagawa mo, kasamaan. Kaya sa huli, kapahamakan. Matuto kang sumuko sa Diyos. Araw-araw, bukas ang pinto ng simbahan, magdasal ka. Kung ikaw ay nag-aalala, isuko mo at itaas sa Diyos ang inyong mga alalahanin. Mga kapatid, sa buhay, lagi may pagpipilian. Sinong una, sinong pangalawa. At para hindi ka magkamali, hanapin sa pagpipilian ang Diyos lagi. Dahil kung nasaan ang Diyos, andoon ang ating kapayapaan. Amen? Amen.